Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ano ng Marso, Huwebes, magandang gabi Pilipinas, kabilang mga Pinoy overseas. Lex, Oy, good ito evening, mainit na issue pa rin tong Yes, dito yes. sa confirmation na kay Gina Lopez. Ako Lex, kanina... Ongoing. Second day. Second day ito. Ano? Pero habang nakikita ko Lex, naintindihan ko yung paninindigan ni Gina Lopez. Just my analysis, standing for everybody, ilang oppositors yun? 22. 22. Oo, at least kanina natapos sila lahat. Oo. Okay. Ngayon, para sa akin, Lex, itong nakita ko, si Senator Zubiri goes along with Gina Lopez sa kanyang paninindigan doon sa mining. Pero ang kanyang proposition na kung maaari, huwag ipasara bagkus yung mga ito naman defiant o di kaya lumabag mga mining mga violations. May mga violations should be the ones responsible na sila yung sinasabi na rehabilitate. Kasi mahal yung rehabilitation eh. Ngayon, at the same time, kung hindi kumikita na maganda ang ating pamahalaan, my understanding, Which is maliit lang kinikita kinikita ng pamahalaan natin on that, taasan ang buwis. And then, yung mga bond at pananagutan sa rehabilitations, dapat sa mining firm yan. So, parang ganun ang gusto ni Zubiri. And I go along with that. Ikaw, sa palagay mo? Maganda yung mungkahyo ni Senator Mig Zubiri na taga Mindanao rin po yan. Sabi naman niya, sa kanyang lugar daw, diyan po sa Bukidnon, walang mining. Okay po yun, Senator Zubiri. Pero ang problema natin, kita niyo naman mga picture na pinapakita namin sa inyo. How can you rehabilitate? How can you impose na taas ang buwis at ang magbando tayo kung yan na pong itsura ng ating pong mga kalikasan na natin? Okay sana yun. Kung nagsimula tayo sa ganon. Problema, too late na masyado. Dapat nga, tama nga si Secretary Lopez. Dahil nag-violate ka, sinunod natin ang batas, magsara na kayo. Ngayon, yan ang sinasabi natin pag ang isang crusader Yun. pumasok dito sa sinasabing departamento ng gobyerno na talaga ang gusto ay magkaroon ng pagbabago. Hindi maintindihan si Gina Lopez sa kanyang paninindigan. Ako nakikita ko, conciliatory yung gesture ni sinasabi natin si Senator Zubiri. Although, dumating na yan ang paninira niyan, hindi sa panahon ni Gina Lopez. Even before. Namana lang to ni Gina Lopez yung sinasabing paninira ng kalikasan doon sa mga nakaraang kung sino man yung Estas, Judas, Barabas. Sa kabilang sa Satanas, pagsira ng kalikasan. Tama nga. Maging yung isang miyembro ng CA kanina, isa pong congressman, I forgot his name. Basta sinabi niya, sino ba nagbigay, nag-issue ng ECC? Exactly. Sino ba nagbigay ng kontrata sa kanila dyan? Yun ang dapat sisihin ninyo. Huwag si Secretary Lopez. Si Secretary Lopez, nadatna na lang niya yan. Yeah. Kaya niya ginagawa kanyang trabaho ngayon, nilinisin niya
ang kasalukuyan pong estado ngayon ng ating pong kalikasan. Kaya yung Huwag sinasabi, isang pag-inita. kaya nga sinasabi ni Gio Oo. Lopez at si Subiri, kung ano man kamalian, kung ano man paglabag, kung ano man ang panggagahasa sa Yun. kalikasan nitong mga putok sa buhong, kung sino man itong mga higante, dawende man to, Yeah. sa pagdating sa minahan, pananagutan yung paninira na ginawa ninyo. Conditionally. Pag hindi nyo naayos yung sinira ninyo, ay dapat sa inyo pagbayarin at hindi bibigyan ng inyong permit hanggat hindi nyo inayos yung sinasabing nasira ninyo. Ngayon, para naman doon, pagdating kasi doon sa sinasabing kita, disadvantageous para sa pamahalaan. Kaya kinakalan, taasan yan para naman yung komunidad na pagmiminan yung bilyones ang kinikita nyo, ay makibahagi naman kayo ng bilyones para naman maisaayos ang kalidad ng pamumuhay nitong mga kababayan natin sa sinasabing komunidad o saan man yan. Itong mga naglalakihan, minihan, mga ganid at sakim din mga ito. At ang dami Pati na yung mga... pera, nasa labas na. Exact. Hindi sa atin pumapasok. Okay, kayo ho, mga ka-KP, kung meron kayo mga salubin, padala nga ho ninyo ang inyong pong mga suwestyon o ano pong mga reaksyon tungkol ho dito sa sinabi ho ni Senador Mig Zubiri. Ayan, ha? Padala ho kayo. Okay, eto nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na issue pinag-uusapan. Balitaan at investigahan, umpisa na! Bus company na sangkot sa aksidente, gusto pang lumusot, mga biktima pinaiikot, kung hindi pinukpok, hindi kikilos. Alamin sa Kilos Pronto. Ang umibig ay natural lamang, lalo na kung ang dalawa ay nagmamahalan, subalit kung ito'y bawal, kadalasan nagwawakas sa kamatayan. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto ang mga kabataang ito. Ang mga kolokoy enjoy sa rugby na sinisinghot. Kasamang matanda, walang paki, hinayaan lang ang mga bata. Humot-hot at bumuga ng yosi kadiri. Alamin sa Kilos Pronto. Ang magpamilya ay hindi biro. Kailangan ng lubusang pagpaplano. Bago maging tatay at nanay, magbasa at magtanong nang hindi humantong sa magulong buhay. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Nako mga ka-KP, bumulaga ho sa social media ngayong araw na ito ang bidyong kuha ho ng isang motorista. Ano ba nangyari dito? Ito ho, ang nangyari po yan sa Quezon Avenue sa EDSA noong March 8, kahapon lang po yan, bandang alas 3 ng hapon. Kinukunan po yan yung driver ho ng Metrolink bus. Ha? Baclaran Metrolink bus. Ang konduktor po yan yung naka-white polo shirt na yan. Ang driver yung naka-red na shirt. Ang body number po ng bus na yan, B622. Plate number ACC 9702. Ang problema ho niyan, mukhang ginit-git na ho yung isa pong tsuper ho niya, kaya ho siya yung kumukuha ng video ho. Ang problema, mas nagalit pa daw itong tsuper na ito, nakapula na ito, at binabaan pa siya, at muntik na siya siyang suntukin. Ito yun. Sinugo doon niya, pati itong konduktor. Yun, sinugod niya. Siya pa yung galit, ha? Tapos ngayon, ito pong traffic enforcer ng Quezon City government, wala ring nagawa dahil siya rin po ay pinagbunto na ng galit nitong driver na ito. Okay, ito. Yan. Gusto sana siyang hulihin. Ayun, walang nagawa akong traffic enforcer. Ibig sabihin, walang galang. Naku, ganun na ba tayo mga driver? Maski traffic enforcer, hindi na ninyo ginagalang? Sino ba itong mokong na itong driver na ito? Alamin natin para makakuha tayo ng Kilos Prontong Aksyon mula ho kay Attorney Eileen Lizada, isa po sa mga board member po ng LTFRB at siya rin po ang tagapagsalita. Ang dami ng problema ni Attorney Eileen. Attorney Eileen, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, Sir Alex and Opo. Sir Ben. Maganda rin po ang gabi sa lahat ng makikinig. Opo. Ito na naman, I'm sure siguro kayo ho, nagsiscan ho kayo ng Facebook ninyo. Napansin siguro ho ninyo itong ang tapang-tapang ng driver na ito, ng Baclaran Metrolink bus po. Ano pong investigasyon ginagawa ho ninyo dito, ma'am? Okay, na-check na ho namin yung franchise verification niya. Yung papeles naman niya in order. Opo. Pero nag-issue na rin ho tayo ng show cause order. So, may hearing na ho tayo nakaschedule sa March 15. Nakausap po natin si Sir Dexter Cardenas, yung supervisor po ng traffic enforcer ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City. Yes, oho. Yung enforcer involved po ay si Larry Chinel. Inimbita ho namin sila, pati si Sid, Kasid Sid, yung victim po, yung rider. Opo.
para mag-attend ho ng hearing sa March 15. Hindi ho namin tinotolerate yung mga ganitong klaseng mga asal, yung mga accusations po nila. We need to address po directly. Ano po bang initial na pinag-ugatan itong guluho dito sa driver and yung pong sa kumukuha ho ng video, ma'am? Ang pagkakalam kasi namin, yung driver ng bus, kailangan niyang magbaba ng pasahero. Pero nung nakita lang, allegedly, kaya tayo magpapatawag ng hearing para ipapaklaro natin, allegedly may nakita siyang enforcer sa unahan, so kailangan na niyang ibaba yung pasahero niya. Kasi kung hindi, mahuhuli siya ng enforcer. Pero yung pag-open ng door nung bus, nandun naman yung naipit yung rider, si Kasidsid. These are all things na kailangan naming i-clarify sa hearing po sa March 15. Pero ang pinaka hindi magandang pinakita ho ditong tsuper ho nito, yung pong awayin rin po niya yung traffic enforcer, ma'am, no? Kasi walang respeto. Yun. It shows walang respeto sa persons in authority. Kung wala ho kung ganyan ho ang inyong attitude sa mga liliit na sa mga bagay na ganyan, mas lalo na ho for bigger sa mga regulasyon o patakaran. Hindi ho pwede ganun. Yun. So, March 15, tabayanan ho natin kung ano pong magiging resulta ho ng inyo pong pinatawag ho ditong investigasyon, ma'am. So, Attorney Eileen, thank you so much po, ma'am, ha? Salamat din po, Sir Alex and Sir Ben. Thank you po, thank you po. Yun, Ben. Alam mo, Lex, ako nakita ko kanina, talagang abusado yung driver na yun. Hindi ba, yun ba yung bus na noon na medyo nagkaroon din ng problema at nag-issue rin na, matatanda ko, Metrolink ba yun? Iba-iba. Iba naman yun. Iba yun. Iba naman yun. Pero itong nakita ko ngayon, parang ang dating ng driver, talagang gustong, I don't know. Gustong Oo. ano tawag niya sa Bisaya ba, gustong kumuton ang naong sa traffic enforcer. Lamukusin yung mukha ng driver. Sobra. Sobra Bumaba pa siya. The mere fact na bumaba ka, ito ang gusto naming sabihin ho sa inyo. Pag kayo'y bumaba sa inyong sasakyan at kayo mismo lumapit doon sa sinasabing partido or sino man yung individual na nilapitan nyo na yung dating ninyo hostile, may mga ibang lisensyado. Ang kamao o hindi, lisensyado sa kanilang baril because may threat na yan. Baka kasi malagay kayo sa alanganin. Do not go down your vehicle. Kung kayo mga driver, huwag kayong bumaba sa inyong sasakyan. Kasi yan ay nag-uumpisa ng gulo. Pag kayo'y bumabat, lumusob, abay pwede na kayong i-confront. Paano kung lisensyado yung kamao? Paano kung lisensyado yung siko at kamay, ang tuhod? Paano kung may dala rin ng baril at medyo nakikita na sasaktan mo siya, di-defend yung sarili niya, magkakaroon kayo ng problema. Mali. Rule number 1, pwede kasing ma-justified homicide pag kumabot sa ganyang sitwasyon. Kahit sinong lawyer ang tanungin ninyo. Huwag lang kayo malagay sa alanganin, pero pwede nang i-justify yung gano'n. Yan ay warning lang sa mga motorista. Huwag niyong gagawin yung ginawa ng driver. Gusto ko dito, yung action ng LTFR dito, gusto kong magkaroon ng matinding penalty or pananagutan itong driver at konduktor. Yung konduktor, nakita mo ba, Ben? Sinipa pa niya yung yung traffic enforcer. Sobra. Ako naawa ko na sa traffic enforcer, Lex. Pero dito naman tayo. Okay? Ito naman. December 2016. Ito'y ilang buwan na nakalipas. Lumapit sa Kilos Pronto, bitag ang mga biktima ng isang vehicular accident na nangyari sa Lucena City, Quezon. May namatay na 3 at 4 na sugatan. Hindi raw inasikaso ang pamilya ng bus company ang nakabangga sa kanila matapos na halos 3 buwan. Narito ang update ng istorya na yan. Ang 4 ng Enero ngayong taon, lumapit sa Kilos Pronto Bitag ang 44 anyo sa si Nede Burs, residente ng Novaliches, Quezon City. Reklamo niya, hindi raw sila inasikaso ng isang bus company na nakabangga sa kanila sa probinsya ng Quezon. 11 na Agosto noong nakarang taon, isang aksidente nangyari sa kabaan ng Provincial Road, Barangay Kalumpang, Lucena City sa lalawigan ng Quezon. Bumanggang sasakyan nila Nede sa isang bus ng Jamliner na nagresulta sa pagkamatay ng 3 niyang kamag-anak at 4 ng sugatan. Ayon sa police report, nawala ng kontrol ang minamanayong sasakyan ng asawa ni Nede at tuluyang sumalpok sa naturang bus.
Kwento ni Nede, So, yung asawa ko na nga ang nagdala nun. Yung kapatid ko muna nagpahinga, nakaupo muna doon sa katabi ng driver seat. Ngayon, nung time na yun, mga lipas lang ng ilang minuto, yun na nga nangyari po yun na naluba kami, tapos sumigsag kami. Hanggang may parating naman na bus na doon na po kami nagpangga na kami nung bus. sa isang iglap, 3 sa kanyang kamag-anak ang nawala. At bukod dito, ang pagsisimulang muli ang kanilang pilit na haharapin. Dumagdag pa rito ang hindi maayos sa pagkipag-ugnayan sa kanila ng tanggapan ng Jamliner. Yung buhay na wala, hindi naman nila kayang bayaran. Kaso nga lang, sana naman tulungan nila kami, hindi ba sila naawa? Siguro naman tao naman sila na kung sa kanila kaya nangyari yun, ano kaya mararamdaman nila? Sana naman maisip nila na yung perang nararapat para sa amin, ibigay na lang po nila. At 18 ng Enero ngayong taon, kilos pronto kaming nakipag-ugnayan sa Insurance Commission upang alamin ang mga karapatan nila Nede. Sa tanggapan ni Attorney Juan Paulo Rojas sa Public Assistance and Mediation Division ng naturang ahensya, agad na nagtalaga ng araw para sa pag-uusap sa pagitan ng nasabing bus company at pamilya ni Nede. Matapos ang mga pag-uusap, Martes, 7 ng Marso ngayong taon, nagkita muli sina Nede at kinatawan ng Passenger Accident Management and Insurance Agency o PAMI. Ito na po yung check niya. Natanggap na nga ni Nede ang halagang 100,000 piso at isusunod dito ang 60,000 piso na manggagaling naman sa Jamliner. Masaya po kasi po kahit pa paano kumbaga natapos na yung problema namin tungkol dito sa insurance sa paglilakad namin. Dahil po sa tulong ninyo, napadali yung aming paglalakad. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat na bumubuo ng litag. Okay, Lex, tayo naman una, medyo nagkaayusan, so natutuwa tayo ron. Nalulungkot naman tayo dun sa pangyayari. Kaya Lex, mahalaga yung kanina nag-uusap tayo. Yes. Sabi, mahalaga talaga yung insurance, third-party liability. Oo. Eh, Pero ang importante ano nga yun. dito, Ben, biruin mo 100,000 lang binigay ho na insurance. Ibig sabihin yung worth ng buhay is just ganun lang po ang ganun kaliit ng halaga. Kaya, pero wala rin ho tayong, hindi ho natin pwedeng masisi ho yung bus na company dahil ho, talaga aksidente rin po yan at nag-serve naman talaga po itong mga victims dito. Pero yun nga lang, advice ho natin sa ating po mga bus operators, importante po yung inyo po mga insurance para kung kayo po ay ma-involve po sa aksidente, at least meron po kayong takbuhan. At hindi nyo po iiwan sa ere, ito pong magiging biktima ho ninyo. Alam mo kahapon, Lex, hindi ba may lumapit sa akin? Kahapon, medyo push and pull. Sa akin din, dumiretso na lang ako sabihin na napakahalaga talaga sa sino mang mga bus company. Totoo. Na wala kayong karapatan ibiyahe mga bus ninyong dambuha lang yan kung walang third-party liability insurance or insurance man lang. Kapag nakapagdesgrasya, meron kayong naitutulong, hindi iniiwanan sa inyo. Pang-hospitalization, panggamot, or di kaya pag may nabuhis na buhay dyan, meron kayong settlement. Ang hirap kasi ng iba, pag walang insurance, kung anong pinagagawa. Yun. Kaya para sa LTFRB, sinabi naman nila, importante yan. So kayo ho, mga bus company, siguraduhin ninyo, maayos ang mga insurance ninyo. O, pati wag niyong gipitin po yung mga driver. Yung driver, magkano lang kinikita, tapos doon pa ninyo isisingil sa kanila yung pambayad po doon sa biktima. Wag naman ho ganon. Kailangan po, kayo ang managot po, yung po mga may-ari ho ng bus. Okay, mula ho sa mga aksidente sa bus, dito ho tayo sa problema ho sa mga motor. Panibagong mga pasaway na naman sa lansangan ng ating pong naaktuhan. Ang mga kolokoy walang takot kung humarurot. Wala pa yata suot na helmet ito. Panurin ho natin. Sa pool sa kamera ng Kilos Pronto, mga motoristang walang takot sa kalsada. Kanya-kanyang tandem, bawat grupo walang helmet sa ulo. At kung tatalasan ang inyong paningin, makikita ang ilan sa kanila hindi pa nakakapit. Ang ganyang eksena sa kabaan ng Angeles, Pampanga pasado alas 9 ng gabi, talaga namang dapat pukawin. Disiplina para sa mga motorista at tamang pagpapatupad ng batas trapiko ang kailangan. Ayun, madalas ho natin napapansin ho yan. Ako, kapag bumabiyahe ako outside Metro Manila, sa mga probinsya, madalas ho yan,
meron pa hong bata nagdadrive, tapos walang suot na helmet. Yung pong batas sa helmet po, mga ka-KP, that's nationwide po. Kaya hindi po lang applicable na yan sa Metro Manila, sa NCR. Dapat kayo rin po dyan sa Pampanga, magsuot kayo ng helmet. Yan po paalala ho sa inyo. In case kayo po'y mabangga at kayo po'y tumilapon, at least yung ulo ho ninyo, protected. Ito lang natin masasabi, Lex. Kami sa Kilos Pronto, patuloy kayo nagpapaalala sa inyo. No? Hindi lang dyan. Ang nagiging problema talaga sa atin, Lex, sa anumang probinsya, munisipyo, syudad, anumang rehiyon kayo, mag-helmet kayo. Kasi unang-una, itong sinasabi natin, yung problema is the enforcement talaga. Yes. Doon kaya nakita mo, kaya malaya na kapag ganyan, dahil lang nanguhuli sa kanila eh. Wala baka siguro yung sigurong kopya ng batas, baka hindi pa umabot ng probinsya. Mabagal sigurong Koreo. Yung mga enforcer mo wala ba ho kayong hawak na malinaw naman po yan, di ba bago ma-implement po ang isang batas, di ba naka-circulate pa sa dyaryo, dapat magbasa naman po yun. Ay, naku po. O dito tayo, Ben, tayo po yung mga ama ng tahanan, tayo po yung may mga asawa, I'm sure kayo rin po, yung mga misis ho ninyo, may dinagdagan pong benepisyo ho. Kung sila po'y manganganak at nagkaroon po ng baby, kayo po'y pina-extend po ang inyo pong maternity leave. Ito ba yun ang topic natin? Ito, panoorin na natin. Marso ngayong taon nang aprubahan sa pangatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 1305 o ang Expanded Maternity Leave Act of 2017. Layunin na naturang batas sa bigyan ng sapat na panahon at siguraduhin parehong malusog ang ina at ang kanyang anak. Sa bagong batas, bibigyan ng kaubuang 120 araw o katumbas ng 4 na buwan na maternity leave ang isang working mother na may bayad. At opsyon na karagdagang 30 araw ngunit wala ng bayad. Para naman sa mga single mother dyan, pinapahintulutan na nasabing batas ang 150 araw na maternity leave na may bayad. Amendahan ang Republic Act 1161 o ang Social Security Act of 1997 na nagagarantiya lamang ng 60 araw na maternity leave para sa normal delivery at 78 araw naman para sa cesarean. At sa sinumang lalabag sa bagong batas na ito, kakarapin ang multang 5 hanggang 20,000 piso at pagkakulong ng hindi bababa sa 6 hanggang 12 taon. At sa mga bagong tatay dyan, ayon sa batas, meron din ho kayong 30 araw na leave kapag nanganak ang inyong asawa. O mga ka-KP, ito ang Expanded Maternity Leave Act of 2017. Maging maalam para hindi maabuso ang inyong karapatan. May 30 days pala tayo, Ben. Okay. Ito naman mga KP, kayo ba'y sang-ayon dito sa, pananaw ho ni Senator Mig Zubiri patungkol sa mining na hindi dapat daw tayo ang mag-rehabilitate ng mga nasira nito mga putok sa buho, mga mining firm na to. Na sila dapat panagutin. Sila ang nanira, sila mag-aayos. Although meron tayo niyan, mahirap yung enforcement eh. Ngayon, kung pag-uusapan na hindi sapat yung kinikita natin dyan sa sinasabing mga minahan na yan, taasan ang buwis. Yun ang sinasabi ni Mig Zubiri na kung saan gusto niyang na sana conciliatory doon sa ginagawa ni Gina Lopez. Diba? Dahil ang sabi kasi, pag sinarahan mo na yung mga mining companies, sino mag-aayos, sino magre-rehabilitate po doon sa nasira pong bundok? Exactly. Kaya ngayon po, may ahabulin daw. Hindi pera ng gobyerno. Yun. Yun. No. Si Mark Gemao, sabi ho niya, kahit taasan niyang kung wala namang silang pakialam kung gaano kalaki ang pinsala sa kalikasan, kahit konting ulan lamang baha na agad, yan, pinsala ng mining. Tama yan. Si Jeff Aguilar, hindi po matutumbasa ng salapi ang pinsalang ginawa o ginagawa ng mga mining company sa bansa. At hindi rin po maibalik nitong buhay na mawawala dahil sa mapanirang pagmimina ng kalikasan ay buhay. At nasirang buhay ay walang katumbas na halaga na salapi. I agree dito Very sa much. nagbigay ng salubin na yun. Tama yun. Anong halaga ng pera? Yes. Sino bang gumawa ko ng bundok? Hindi naman taong gumawa ng bundok eh. Oh. Sa taas. Ang sinasabi naman ni Gina Lopez, social justice. Yun. Ay, nako. Ay, ang hirap gumawa ng bundok ha. Ilang taon gagawin yun? Ang Diyos ang gumagawa. Yan, Kalikasan. tama. Okay. Diba? Mag-Genesis muna tayo. Yan.
Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito po'y part 2 natin sa nagawa natin ng kwento kahapon. Ito po ay meron po tayong pasintabyo sa ating mga manonood. Maselan ho ang mga video inyo pong mapapanood. Kalabosan na ho ang suspect sa pagpatay sa naagnas pong babae na natagpuan po sa isang condo unit sa lungsod ng Maynila. Ang relasyon niya sa biktima, alamin niyo po. Ika-27 ng Pebrero taong kasalukuyan nang matagpuan ang nabubulok at namamahong bangkay ng 26 anyos sa si Cristina Rivera alias Lovely sa loob ng condominium unit sa Binondo, Maynila. Ayon sa autopsy report ng biktima, pagkabagok ng ulo ang kanyang ikinamatay. Tinatayang 2 araw nang patay si Lovely sa kwarto kaya't umalingasaw ang matinding baho sa gusali. Kwento ng tiyahin at mga kapitbahay ni Lovely sa naturang kondominyo. Tanging ang 29 anyos sa si Alberto Francisco ang taong kasama niya sa kwarto. Si Albert ay live-in partner ni Lovely. Sa 1 taon daw nilang pagsasama, mistulang boxing ang kanilang relasyon. Parating nauwi raw sa bugbugan ang kanilang pagtatalo. At ang inupang condo unit ang tila nakasanayan nilang boxing ring. May mga series na sila ng pag-aaway, lagi sila nag-aaway. Ang pinag-aawayan ay selos daw. Samantalang ang alam ko naman pareho silang may asawa, ba't magsiselos? So binubugbog niya ng binubugbog. Wala lang magkaroon ng lakas ng loob na magsumbong kasi feeling nila mag-asawa. Kaya hindi nila pinapansin. Sa autopsiya, napansin din ang mga pasa sa muka't katawan ng biktima. Indikasyon na posibleng binugbog siya ng mga sandaling yun. Bagamat walang direkta nakakita sa krimen, point of interest na investigasyon si Albert. Hindi na kasi siya nagpakita ng mga oras na natagpong patay si Lovely. Sa pangangalap ng crime desk ang iba pang ebidensyang makatutulong sa paglutas ng krimen, sinadya namin ang barangay 282 na nakasasakop sa lugar ng pinangyarihan. Sinuri namin ang kuha ng kanilang CCTV. Makikita sa video, pasado alas 5 ng hapon noong February 24, 2017, huling nakita si Lovely na nagtungo sa guardhouse at pumanhik sa loob ng kondo. Sa ibang anggulo naman ng CCTV, kuha noong February 26, 2017, dako alas 5 ng hapon, animoy aligaga si Albert habang nagyosi sa naturang guardhouse. Makalipas ang halos 4 na oras, makikita si Albert na may bit-bit ng bag. Ilang sandali pa, lumabas na siya sa gate ng condominium. Tapak na yun ay bahay niya at inuupahan. And nung time na namatay siya ay wala siya. Ngayon pinipilit namin kontakin itong suspect hanggang sa nakita namin yung tiyuhin na nandoon. At sa awa ng Diyos, ito na may nilakapagtulangan at tinuro kung nasaan ang location ng suspect na agad naman pinalo up ng homicide section ng Manila Police District hanggang sa nahuli siya sa May Pacong, Maynila. Nang matakip si Albert, pumiyok rin daw siya agad sa mga otoridad. Ang krimen naman ay hindi niya tinatanggi. Sinasabi niya na yun ay disgrasya lamang. Sa salaysay ni Albert sa MPD, nauwi raw sa bugbugan ang nooy pagtatalo nila ni Lovely. Selos daw ang pinag-ugatan ng pag-aaway. At sa huling round ng kanilang iringan, tila mas masahol na sa below the belt. Dahil ang huling suntok ni Albert para kay Lovely, hindi lang basta knockdown, pinuruhan niya ang biktima. Tumanging magbigay ng pahayag ng suspect sa harap ng aming kamera. Naharap ngayon sa kasong homicide ang suspect. Ano yung sabi kanina, Ben? Yun daw, aksidente lamang. Aksidente lamang. Oh, baka siguro nandilim ang kanyang paningin, sa sobra sigurong galit, ayun, napagbuhatan niya ng kamay. Pero sobra na siguro yung aksidenteng masabi yun. Talagang Ako, Lex, matagal na siguro yung kinimkim yung galit. Ako uulitin ko yung sinabi natin kahaling, Lex. Ano? Pag ang inyong kinakasama, live-in partner or boyfriend pa lang or mister nyo na, yung manifestation ho, makikita sa, pag siya'y nagagalit, makikita mo kung mabigat ang kamay, na kung minsan, yun ho, mag-iingat ho kayo. Yung mga nananakit na sasabihin, mahal kasi kita eh. Tapos magdadahilan sila sa kanilang ginagawang pambubugbog. Mag-iingat ho kayo kasi yan, pag nagdilim yan, hindi sinasadyang kayo'y papatayin, baka sa isang suntok o anumang blunt instrument na magamit niyan, papalo sa inyo. Kaya mga babae, please lang. Hindi mo sabi mo, women's ano tayo ngayon? International Women's Day kahapon. Yung kahapon. Ganun pa man, pahabol ang huto sa inyo, mga misis, sa inyo mga dalaga or may boyfriend. Kung makakatulong man ho kami sa inyo, please lang. Bantayan nyo ho yung ugali ng boyfriend, kinakasama ho ninyo. Pag nakita nyo yung manifestation, may nakita kang senyalis na ganito, mukhang medyo nananakit. Kasi ang reason yan, mahal niya kayo.
kaya nananakit. At pagkatapos, angga-anggain kayo. Pag nakuha uli kayo sa susunod, aabot sa puntong masasanay na siya. Ganun na lang lagi. And one day, magdidilim ang kanyang paningin, mamamatay na lang kayo. Pero siguro kung hindi ho ninyo ma-atim na iwan ang inyong pong partner, siguro, wag na ho ninyong salubungin yung galit ng lalaki. Okay. 'Di ba? Mas maganda 'yon. Kunyari, Tama. polarity mo Tama. is positive yung Tama. lalaki. Tama. Wag mo siyang sabayan. Ayan. Tama. Pag sinabayan mo talagang mag-aaway talaga kayo. Clash yan, bangga. So know your partner well. At the same time, para sa partner mo naman, kung ikaw si misis o si girlfriend, Yeah. ipa-therapy yung Yun. partner. Para nang sa ganun, ma-diagnose, maintindihan nung sinasabing may sakit na, medyo may sakit sa utak na nambubugbog, Oo. na para hindi siya makamatay, dapat sumailalim siya sinasabing therapy. Tayo naman kasi dito, Ben, na hindi naman natin pinupush ang ating pong mga kababayan, mga ka-KP, na maghiwalay kayo. Hindi, wala ko kami doon. Ayaw namin kayo maghiwalay, pero kung kaya pa ninyong ayusin ang inyong pong samahan, huwag kayong magbanggaan dalawa. Pag-usapan ninyo, mingi kayo ng advice sa mga kamag-anak ninyo, magulang ninyo, or psychologist, para at least maayos-ayos naman yan. Pero kung ako ang ama ng wag lang na kunwod ng babae, bigyan ng bubugbog sa anak ko, nako, lilibing ko kayo ng buhay paganyo sa bato. Magtago na kayo. Ito naman, para makaiwas doon sa sinasabing pambubugbog. Lalo-lalo na kapag kayo'y may karamdaman, hindi magandang inyong pag-iisip, wala sa lugar. At kinakailangan kasi kung minsan, kung ikay tumataas ang blood sugar, tumataas yung blood pressure, may enlargement ka pa sa puso, naku niyo, dating bouncer. Ito'y sanay to pagdating sa bugbugan. Di ba? Ngayon ay purok chairman sa kanilang lugar. Alam mo, nang hina, nang ihilo. So, may karamdaman din siya. Kaya lang ito ho, medyo nakaiwas siya. At dito naman ho, ito ho'y hindi gamot, ha? Tandaan, supplement lang ho to. O, pakinggan ho kanyang storya. Mataas ang blood sugar ko. Nang natakot na ako, nung kinukumbulso na ako yan, nagpa-confine na talaga ako, kailangan na nga i-confine. Angono ako nagpa-confine eh. Nung nagkaroon na ng komplikasyon sa puso, hindi na ako tinatanggap sa Angono. Sa isabi nyo na ako dinadala. Dialysis na rin ako. Tinuruan niya ako na yung King Herbal nga raw, subukan ko raw. Magandang pakiramdam ko. Nakainom na ako ng isa, lumalakas ako. And tinuloy-tuloy ko na yun. Hindi na ako kinakapos ng hininga, malakas na ako. Bumaba na yung blood sugar ko, naging normal na. Umabot ako ng 480. Yun, 120 na lang, 130. Hindi na tumataas. Saka yung laboratory sa puso ko, hindi na lumalaki, naka-recover ako. Okay, Lex, balik tayo sa sala. No? Yun. Ito ang sa patungkol sa mining. Kayo ho ba isang-ayon na dapat kung sino nanira ng mga minahan doon sa sinasabing sa lugar nila, dapat sila ang gagastos na sinasabing pag-rehabilitate? Una. Pangalawa, kung kulang sa buwis na dapat para kumita yung sinasabing komunidad, taasan. Yun hong gusto ni Mig Zubiri na kaysa doon right away na ipasara. So parang bibigyan ng pagkakataon yung mga mining firm na nanira para ayusin, gastusan, tapos taasan ang sinasabing buwis ng kumita ang pamahalaan. Kaya lang pag nasira mo na, Lex, yan ang problema. Oo. Pero kung babalikan natin nung panahon po ng kampanya, nung halalan, nasabi na ho ng ating Pangulong Duterte na uunahin niya po, itigil itong mga mining. Galit siya sa mining eh. Galit siya sa mining. Kaya, mas maigi siguro, huwag niyong pag-initan si Secretary Lopez. Kung galit kayo sa pagpapasara ng mining, puntahan yung Pangulo. Pangulo ng gano'n eh. Kaya nga niya kinuha itong si Secretary Lopez dahil alam niya, yung kapasidad ng ALE, kaya-kaya nang gawin.
kahit na sinong sasagasaan niya, di ba? Para mo naman sinabi yung mga dilaw ng dati, mga dilaw na sila yung administrasyon ng dilaw, sila nang hawak niyan, sila dapat sisihin muna. Yun. Yung mga dati pang mga naging sekretary ho dyan. Ito, si James Santiago, tama din na taasan yung buwis sa mga lehitimong kumpanya na minahan at mali na pigilan ang pag-ban dahil para na rin sinabi na okay lang sirain ang kalikasan basta't magbayad na mataas na buwis. Si Ren, Kudilan, hindi ako agree dyan kasi kapag malaki lalong buwis, mga buwet rin yan, mas lalong walang pakihan sa kalikasan. Kasi hoding masira yan, total, nagbayad na naman sila ng sapat. Tayo rin ang kawawa balang araw. Tama si Ren, pati yung isa nung pareho kayong na opinion. Okay, dito tayo sa naaktuhan nating eksena. Mga kabataang heaven, kumbaga, high na high. High lang. Sa pagsinghot ng solvent po to, pare. Naaktuhan ng KP team dyan. At sino ba dapat ang nag-ano nito, ha? Sino ba dapat ang nagbabaston dito sa mga batang ito? Ha? Ayun, bula. Bata pa lang, adok na. Anak. Panoorin mo natin. Matandang kasabihan na kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero sa Regalado Avenue sa Fairview, Quezon City, malapit sa isang sikat na mall, naaktuhan ng Kilos Pronto team ang mga paslit nito na sige sa paghaharutan sa loob ng nakaparadang jeep. Sa kanilang trip, kasama nila ang mga plastik at bote na bitbit at mayat na mayang sinisinghot. Dala ng kanilang kamusmusan, hindi nila batid na lantaran ang kanilang kalokohan. May matandamang katabi na nakikita ang kanilang gawain. Walang pakialam at hindi naman sila sinasaway. Kuya! Dito na umentra ang KP team at inalarma ang tsoper na natutulog lamang sa harapan ng jeep. Nagra-rugby na lahat, Kung sa araw-araw ay ganitong gawain ng mga kabataan ngayon, paano tayo makasiguro na sila ang ating aasahan sa mga susunod na henerasyon? Nasaan kaya mga magulang na mga ito na mahusay lang gumawa pero hindi naman marunong mag-aruga? Para sa otoridad na dapat magtuwid sa kabataang naliligaw ng landas, Kilos Pronto, aksyonan nyo na ito. Ako, Lex, Oo. the making of the criminal as early as that age. Tama. Nakikita mo, i-recruit na yan ng mga sindikato sa bandang huli. Oo. Nakikita na sila gumagamit. Eventually, gagamit na yan ng medyo hindi lang solvent, iba na. Oo. Tapos gagamitin sila mga runner pagdating sa mga crime nitong mga sindikato. Kasi hindi mo naman pwedeng ipakulong yan. Bibigay mo sa magulang, ilalabas na magulang. Tapos kukunin yan ng sindikato. Lalakas ang loob nila na bandang huli, hindi ka naman, pag nahuli ka, lalabas ka rin. Gumawa kang krimen. Akitin mong bahay. Ang kagawaran ho na responsable ho sa pagtingin sana sa mga ganito po mga bata na nagsosolvento sa kalye, ang DSWD. Problema ho, ito inamin ho ng DSWD ho. Kukunin nila, ilalagay ho nila sa isang pasilyo o sa lugar, sa kanilang drop-in center. Tama. Yun nga lang, sumisibat po itong mga batang ito. Kaya wala rin po sila magawa o ulit-ulitin. It's a cycle. Pabalik-balik lamang po yung mga batang yan. Dapat gawin dyan, hanapin ng magulang, latigohin sa publiko. Yun. Gawa kasi ng gawa. Kung hindi kayo makaiwas sa paggawa na yan, pasa ka ng nagbabagang alambreng dinadaanan ng inyong mga ihi. Ayun. Mga putok sa Ay, buho. Kaya ganun. Okay, Ben, dito. Kasama ho natin ngayon si Virgilio Lareza Jr., 32 anyos. Siya po ay residente ng Barangay Potrero, Malabon City. Siya po ay dumulog dito sa Kilos Pronto dahil po gusto niya sana maayos po yung SSS funeral benefits ng kanya pong pumanaw na tiyuhin na si Antonio Maravilla. Ang nakapangalan daw kasi na beneficiary po ay yung kapatid po ni Antonio na si Esperanza Maravilla del Rosario, na tiyahin po nitong dumulog dito. Ngunit sa katandaan po, hindi na raw po kayang mag-ayos po ng mga naturang mga papeles. At ang problema pa, dalawa ang SSS number po ng kanyang tiyuhin, kaya't hindi nila agad ito maklaim. So kaya kausapin mo natin si Virgilio. Ano ba nangyari? Bakit dalawa ang kanyang SSS membership? Ano bang istorya doon? Nakwento ba sa'yo ng tiyuhin mo bago siya namatay? Nung buhay pa po kasi siya, nung sa kalasingan po kasi niya, yung wallet po niya, nawala po. Ngayon po, yung mga papel po patungkol sa SS, iwan, lahat po ng papel nawala po. Kaya ang ginawa po niya nung nabubuhay po siya, nagpanibagong apply po siya, mismong siya po sa pangalawang SS number. Kaya lang po, sa pangalawang SS number po niya, imbis na yung tunay na Birthday niya na 1950,
1952 ang nailagay po niya. So, hindi mag-reconcile. So, yun po. Nung namatay po siya 2014, ang naging problema pa po, yung una pong nag-ayos kasi ng SS niya for a burial claim, sa kagustuhan nila makapagpasa ng papel na nakalagay 1952, kung bakit nagpagawa sila ng baptismal na 1952, eh nung naano po ng SS na investigate po, so nagkaroon po ng ng pagtatanong bakit fake Ba't itong nagbago baptismal na to. Sana po kasi ang ginawa nila, yung mga unang naglakad, sinabi nila dun sa branch na dalawa po yung SS number with a different birthday. Yeah. So, yun po. Nung pumasok po ako sa eksena nung May 2016, last year po, sinabi ko na po sa kanila verbally, tapos nagbigay na po ako ng mga lahat ng ID, pati po yung mismong tao, yung tsahin ko, personal ko na pong pinapunta Binitbit mo doon. na doon. Oo. So, lahat po ng pwede, lahat po ng pagpapalo up, ginawa ko na po. Pero until na, wala pa rin. Wala pa rin po. Ang basa ko po kasi sa kung bakit po tumatagal, kasi ito pong assistant manager po si Edgardo Cadampog po. Oh, anong... Dahil po nakita niya po ako December no, nagko-complain. So, parang sa pagkainis po niya, pinatawag po niya ako doon po sa opisina niya sa may Cabanas, Malolos Branch, SS. Hindi na po niya ako pinagsalita, hinahamon po niya ako ng suntukan sa labas. Oo. Kasi po, kung bakit niya po ako hinahamon sa labas, kasi po, nagko-complain po ako. Sir, sa isip-isip ko po, hindi naman po ako nagmumura nun. Tsaka pangalawa, sir, of course, sir, linya ng complaint yun. Alangan naman nakatawa yung mga nagko-complaint dun. Natural, medyo pagtaas ka ng boses kasi alam mo yun, sir, pabalik-balik. So, ibig sabihin, parang pinag-initan ka na doon. Ganun po, sir. Tapos sir, ang kaya po tumatagal sa tingin ko lang po. Kasi may salita po yung assistant manager niya, si Edgardo Cadampog po ang pangalan niya, na pwede daw po nilang i-deny yun. Okay. So, yun po yung naiintindihan ko kung bakit tumatagal. Kasi po, sir, yung hinihingi po nila mga ID, authenticate pa, etc., etc. Sige. Virgilio, antayin natin ang sagot ng ng SSS. Nasa linya ngayon po si Lilibet Suralvo. Siya po ang head ng media affairs po ng SSS. Ma'am Lilibet, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi, Sir Ben. Si Alex Sir po. Alex. Apo. Sir Medyo nakuha niyo naman po yung kwento ho ni Virgilio ho, no? Oho, paano ho natin ma-reconcile ho doon? Medyo nagkapatong-patong na yung problema. Kaaway ho niya yung assistant manager po ng SSS Malolos. Tapos, yung problema po doon sa birth date, paano ho yun, ma'am? Paano po madaling gawin po? Siguro, sir, papuntayin na lang sa akin. yun. Kukol po attention ni Sir Kadampog. Opo. Kasi medyo may naririnig din ako dyan mga reklamo. Ganun po ba? Tatawagan ko rin siya, sir. Oo. Mainitin ba ulo nun? Kung ganun paano mo na kay Dean Amado Valdez? Ha? Kailangan kasi maging magalang siya. Ito, valid reason naman po itong reklamo ni Virgilio dito Yes, sir. So Ma'am Lilibet, sasamahan namin ng team para matulungan natin po. Sige, sir. Yeah, madali naman po to. Explain natin lahat. Yes, ma'am. Ma'am Lilibet, thank you so much, ma'am. At thank you po sa SSS. Thank you, ma'am. Ayun. Ayos, Virgilio, ha? Relax ka Sasamahan. lang. Relax Okay lang. Okay. Sa main office, huwag ka na mag-away dun, ha? Sir, yung... Tama na. Okay, wala nang away. Approve na yan. Tapos. Ayos yan. Si Bahala na si Diyan ka Lilibet lang. sa inyo. Diyan ka Okay? lang. Okay, diyan ka lang. Ito, mga kwento ng mga totoong tao na may mga karamdaman. Tulad ng reklamo niya kanina, pag na-high blood, naghahamon ng suntukan. Pero dito, pag tumaas ang blood pressure mo, Nanghihina. Nanghihina. Iba. Hindi makakilos ng maayos, madalas mahilo. Kapag medyo minalas-malas kayo, baka na-stroke pa kayo. Isa lang inyong dapat magawin. Pakinggan niyo yung story nito, nitong gumamit ho ng King's Herbal. Ito. Yun. Yung pag-anak ng yung panganay ko, high blood na ako. Doon nag-uumpisa. Yanan ko, may anak siyang nag-asawa sa Pampanga. Yan ang unang nag-introduce sa in-laws ko, mother-in-law.
na mag-take of King's Herbal. Sabi ko, iinom din ako. Baka yung BP, high blood ko, bumaba. Lahat ng mga resulta ko na okay naman. Nung uminom ako, magaan yung pakiramdam. Tapos yung BP ko naman, okay na rin. Hindi na rin nagtaas. Kaya tinutuloy ko rin take ang King's Herbal. Malakas ng pakiramdam ko. Hindi na ako sakitin. Okay, Kilos Pronto po ay we accept mga panawagan ho ninyo, lalong-lalo po kapag meron pong nawawala ho sa inyong mga kamag-anak. Tulad nito po, panoorin po natin. Si Ruby Sabado, 38 anyos, tubong barangay San Blas sa bayan ng Villasis, probinsya ng Pangasinan. June 2, 2009, pa raw siya huling nakita ng kanyang mga magulang na sina Marilu at Romy Sabado. Matapos na kasi mag-away, si Ruby at kanyang asawa, tuloy na siyang hindi nakita. Para sa nakakaalam sa kinaroroonan ni Ruby, makipag-ugnayan na lamang sa numerong 0908-109-5776. Well, okay. Kompleto na tayo. Kompletong-kompleto na. Kaya doon Oy, sa antabayanan nyo public ninyo, service, kung public service lang, Lex, ulitin natin. Bukas talaga kami. And may People's Day rin tayo. Yeah, Lahat. Wednesday. Yeah. Well, anyway, ay patuloy hong tutukan ang Kilos Pronto. Okay, Huwag niyo kalimutan. Kung kayo po ay inaapi at inaabuso ho ng ilan po natin mga kababayan, bukas po ang KP para sa inyo. Ito po inyong kakampi. Okay, higit sa sumbungan. Mainit na issue na pinag-uusapan, imbestigahan, balitaan. Dapat Kilos Pronto!